Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok at bahagyang natawa si Pamela dahil sa sinabing yun ni Vera. Pagpasensya mo ng isang yun, nasabi na rin niya sa akin na talagang di kayo close noon pa man. Nasabi mo na rin yun sa akin kaya intindihan ko na lang kung anong meron sa inyong dalawa. Sabi ni Pamela. Yeah, whatever. Kamusta ba lang bruhang yon? Nalaman ko nangyari sa kanya kahapon. Tanong ni Vera. I think she's okay now. Inaayos na rin ang mga nasira sa apartment niya at soon, babalik din siya doon. Sabi ni Pamela. Napatango-tango naman si Vera at bagyang napasilap kay James na tahimik lamang. Naging seryoso ang tingin nito kay Vera na bahagyang sinamaan to ng tingin. Nantuluyan sila nakapasa sa loob ng mansyon na abutan nilang pareho nilang magulang ni Alice na kinakausap ito. Pamela, tawag ng kanyang ina at agad nang lumapit sa kanila. Sinilubong naman niya to ng yakap, ganon din ito sa kanya. Are you okay? Nag-aaral lang tanong nito matapos siyang yakapin. Of course I am, Mom. We just want to unwind ourselves but we're both okay. Nakangiting sabi ni Pamela at bumaling kay Alice. Yeah, tita, we're at Prowl's Rest House and we stayed there for a night. Di nga lang siya bumaba para makausap kayo dahil may pupuntahan pa raw siya, kaya initid niya na lamang kami. Paliwanag pa ni Alice. Ang batang yun talaga. Napapailing naman na sabi ng ina ni Alice. Oo nga pala, you need to come with me, Alice. Your father is expecting you to have a dinner with us and talk about some matters. Balik ng ina ni Alice na si China sa kanya. Natigilan naman si Alice sa sinabi ng kanyang ina. Napabuntuhan niya lang siya at napatango sa kanyang ina. Bumaling naman siya kay Pamela. So, next time ulit, Pamela, I think we're now going to face our real world business. Sabi ni Alice at tumawa nga sa huli. Lumapit pa siya sa kanyang ina at niyakap ang bewang nito. Mauna na kami ha. Alam niyo naman si Dad. Bye, Tita Pamela and the two of you. Paalam pa ni Chelsea sa kanila at bagyang tinaasan ng kilay si Vera na umirap lamang sa kanya. Nauna na kami sa inyo. Paalam na rin ng ina ni Alice. Sige, mag-ingat kayo. Tugon ng ina ni Pamela. Tinignan lang nila mag-ina na umalis at naiwan silang apat sa may sala. Aalis na rin ako, tita. I am glad to see you safe, bestie. I have some matters to do too. Maya-may paalam na rin ni Vera. Sige, iha, come here anytime. Tugon ng ina ni Pamela at yumakap pa kay Vera. Ingat ka rin, Vera. Tanging sabi ni Pamela at ngumiti dito. Tumingon naman si Vera at tumalikod na sa mga ito. Pagkatalikod niya ibahagya niya na paikot ang kanyang mga mata at seryosong umalis sa lugar. Naiwan silang tatlo. Napatingin naman si Pamela kay James na nakatingin ngayon sa kanya. Tita Pamela, can I stay here tonight? Maya-may sabi ni James. Natigilan naman si Pamela at bahagyang nagkatingin na mag-ina. Ngunit napabuntuhan nga lamang ang ina niya at bumaling kay James. For me, you're welcome to stay here as much as you like. But it's up to Pamela if she's willing to stay here. If she is willing. Mag-usap muna kayong dalawa. Maiwan ko na kayo ha? Sabi ng ina ni Pamela at iniwan na nga silang dalawa. Na makaalis ang ina ni Pamela, naging tahimik silang dalawa. Inintay naman ni James sa magiging sagot ni Pamela. Ngunit tahimik lang to habang nakatingin sa kanya. If you don't want me to stay here, I understand. Maya-maya sabi ni James. Of course you can, even if we are in the bed. Tugon ni Pamela habang nakatingin kay James. Di naman alam ni James kung anong kanya magiging reaksyon sa sinabi ni Pamela. Maya-maya tumalikod si Pamela. Come with me. Saan ni Pamela at taon na lang maglakad. Di agad nakakilo si James dahil nabigla siya sa sinabi nito. At nang lumingon si Pamela sa kanya, agad siyang sumunod. Naisip niya baka magbago pa ang isip nito. Tahimik sila naglakad papunta sa itaas kung nasaan ang kanyang kwarto. Nang makarating sila ni James ay siya na rin ang nagsara nito. Uminto si Pamela habang nakatalikod kay James. Hindi pa rin nagsasalita. Maya-maya ay bumaling si Pamela dito. I want to ask some questions. Seryosong sabi ni Pamela dito. Oh, it's okay. Go ahead. Tugon ni James. Naglakad palapit si Pamela kay James at bahagya na hinawakan ang kanyang braso, tsaka marahang inaplos. Do we own a house together? Tanong ni Pamela dito. Napatitig si James sa kanya at marahang tumango. Yeah, and that house was from your parents' gift. Tayo nilang hinihintay na tumira doon. Kompleto na mga gamit at ikaw ang lahat na nag-organize doon. Sagot sa kanya ni James. Napatango-tango naman si Pamela. Alam na niya ang tungkol dito dahil na rin sinabi niya ni Alice. Pero gusto niya pa rin malaman mula kay James na tungkol dito. Okay, I got it. How about
Ibinaba ni Pamela ang kanyang paghaplos patungo sa dibdib ni James. Tila nais akitin si James sa paraan ng kanyang ginagawa ngayon dito. Since we're married, I want to ask if we already made love together? Muling tanong ni Pamela at napatitig kay James. Di naman agad sumagot si James at napatitig rin kay Pamela. Nagkatitigan silang dalawa, habang iniintay naman ni Pamela ang magiging sagot ni James. Yes, that was our first night together as newlyweds. I'm your first and we made it at night and day after we go to the resort. We also have a wonderful night and day at the resort as couple. We're happy together until that night happened. Sabi ni James kay Pamela. Napatigil naman si Pamela sa pagkaplos sa dibdib ni James matapos marinig ang sinabi nito. Lalo na yung malaman niyang yun ang kanyang unang karanasan sa piling ni James. Napatango-tango siya at bahagyang lumayo kay James. Ngayon niya naalala kung bakit siya sobrang nasaktan nung unang beses na may nangyari sa kanila ni Raph. Bakit mo natanong? Maya-may sabi ni James sa kanya. Because I want to know if I'm really happy being with you. Sabi ni Pamela at tumingin kay James. I want to know if you really deserve me since you are cheating on me when we are together. Dagdag niya pa't naging seryoso ang tingin kay James. Hindi nagawa makapagsalita ni James sa sinabi nga ni Pamela. Pakiramdam niya marami itong nais sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong kahit magandang loob ko sa'yo, nakakaramdam pa rin ako ng sakit. Siguro dahil minahal kita, subalit sinaktan mo ko. Do you really think that I deserve to get hurt, James? Seryosong sabi ni Pamela. Napayo ko sa James at napapailing kay Pamela. You don't deserve to get hurt, Pamela, but it already happened. Tugon ni James at malungkot at tumingin kay Pamela. Natawa naman si Pamela sa kanyang narinig mula dito. Yeah, it already happened. That's why napaisip ako kung bakit nagagawa niyo pang humanap sa akin na tila wala kayong ginagawa sa likod ko. Kailangan pa bang bumalik ang alala ko para malaman kung gaano kasakit ang mga eksena na tuklasan ko mula sa inyong dalawa? Gusto niyo pa bang dumating ang araw na ako mismo ang dahilan para mapabagsak ninyong dalawa? Do you really love me? Or you're just loving my money? Mariing sabi ni Pamela kay James. Hindi nagawang magsalita mo ni James, ngunit natigilan si Pamela sa sunod na ginawa nito. Nakita niya kung paano dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan ang lalaki. I love you, Pamela. I know my mistake and I understand the pain on you, even your anger. I deserve to be treated like this. If you want to bring me down, then do it, because I deserve that. I deserve everything, Pamela. Especially that you are with someone. I got hurt and I know how it feels, but I don't want to lose you, Pamela. Gusto ko maitama lahat ng pagkakamali ko. Huwag ka lang mawala at mapunta sa iba. Hindi ko kaya. Nagmamakaawang sabi pa ni James. At napaiyak sa huli. Napakunot noon namang nakatingin si Pamela dito at naramdaman niya kung gaano kasakit ang nararamdaman nito. Subalit alam niya rin na kulang pa ang nakikita niyang paghihirap dito. Hindi mo ko kailangan diktahan kung mananatili ako sa iyo o hindi, dahil una pa lang binitawan mo na ako at nabulog ka na kay Vera. Isa rin ang babaeng yon. She deserves to get hurt too and I know what is it. Kaya naman gawin mong lahat na iyong makakaya para hindi tuloy ang magbago ang tingin ko sa iyo. You still have a chance to change, James. Make yourself clear and don't ever make a big mistake again, or else you can never have me. Mariing sabi ni Pamela kay James. Make yourself clear and don't ever make a big mistake again. Naglakad siya tungo sa kama at umupo doon. Di agad tumayo si James at nakatingin lang kay Pamela. You can sleep with me tonight, but don't think too much that you can touch me. You still can't. Muling sabi ni Pamela. Napabuntong hininga si James. Dahan-dahan tumayo mula sa pagkakaluhod. Akba malalakad siya patungo sa couch para maupo na makita niyang hinubad ni Pamela ang suot nitong dress. Kusa itong bumagsak sa sahig at nakita niya ang natitirang saplot nito. Hindi niya pa rin maiwasang mamangha sa katawan nito dahil talagang nagmamayabang ito. Inayaan lang ni Pamelang pagpiesta ni James ang katawan niya. Alam naman niyang hanggang tingin lang ito at hindi magagawa kung ano man ang nasa isip ito. Naglakad siya patungo sa banyo upang maligo saglit. Habang nasa banyo siya, biglang bumalik sa isip niya mga naging tanong niya kay James. Maya-may napangisi siya habang nakatingin sa salamin. Kulang pa yun, James. Ngunit kailangan ko din isunod si Vera to make it equal. Nakangisi niyang sabi, at iniisip ang mga gagawin niya sa dalawa. Hindi hahayaan na maging tahimik lamang siya. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nito sa kanya para sa mga ito. Bibiglain niya mga ito sa mga pasabog na inihanda niya para sa mga ito, lalo na kay Vera na talagang pinaghandaan niya. Kinabukasan,
Dahan-dahan bumaba si Pamela sa hagdan mula sa itaas. Walang emosyon siyang bumaba habang naghihintay sa kanyang taong makakasama niya ngayong araw. Simple lang ang kanyang suot, na siyang ugali na rin niya sa tuwing nasa kumpanya siya ng kanyang ama, na dati isa pa lamang siyang architect at ngayon isa sa magiging pinuno ng kanilang kumpanya. Nang makababa na siya, doon lang tumingin sa kanya si James na hinihintay siya. Nakatingin siya ngayon kay James at nakikita niyang handa na rin nga ito. Kahit para sa kanya, pansamantala lamang ito para sa lalaki. Siyempre nasa isip niya, hindi siya papayag na tuluyang makuha ni James ang gusto nito, lalo na sa kumpanya na pinaghirapan ng kanyang magulang. He does not deserve to be one of the boss of her company. Ang nangyari din sa kanila kagabi, hudyat lang iyon para dumistansya ng Countess James sa kanya, na alam din ni James na dapat niya rin yung gawin. Napangiti si James na makita siya at lumapit sa kanya. Are you ready? Tanong pa ni James sa kanya. Ngumiti rin si Pamela at tumango sa kanya, tsaka bumaling sa kanyang magulang na nakatingin sa kanilang dalawa. Sa ngayon, naisip ni Pamela na magpanggap sa harap ng kanyang magulang dahil kung bibiglaan niya mang ito'y magkakagulo sila at baka nga hindi pa siya paniwalaan. Umaasa rin siya na sana'y bumalik ng kanyang alaala upang tuluyang mailantad niya ang kasakiman ni Vera at panuloko sa kanya ni James. You look ready, shall we? Sabi ng kanyang ama. Napangiti si Pamela at bumaling kay James. Yeah, let's go, tugon ni Pamela. Naunang lumabas ang kanyang magulang, kasunod silang dalawa ni James. Naramdaman ni Pamela ang hinawakan ni James ang kanyang kamay. Napatingin siya dito, tinayaan na lang ito sa gusto nitong gawin. Na makalabas sila ay pumasok na sa isang sasakyan na magulang niya. Habang sila naglakad naman sa katabing sasakyan, kung saan pinagbuksan siya ni James. Na makapasok na siya, umikot si James at pumasok sa driver's seat. Bahagya pa napatingin si Pamela sa labas at nakita niya ang dalawang sasakyang nasa likod nila, habang may isa pang sasakyang nasa unahan nila. Nasa labas pang ilang kalalakihan na tila mga bodyguards. Na makitang nakapasok na sila sa kotse nito, pumasok na rin ang mga ito. Maya-maya umandar yung nasa unahan. Kasunod ang isang sasakyan kung saan naroon ang kanyang magulang, hanggang sila na ang naging kasunod. Naging tahimik ang biyahe nila papunta sa kanilang kumpanya. At habang binabaybay nila ang daan, napukaw ang kanyang atensyon nang tumunog ang kanyang cellphone. Bahagya pang napatingin si James sa kanya nang marinig ang kanyang cellphone. Tinignan ni Pamela kung sinong tumatawag at napatitig siya saglit bago yun sinagot. Hello? Bungad niya rito. Nagawa ko pa nga ang sinasabi ninyo, ma'am. Sabi nito sa kanya. Hindi sumagot si Pamela. Napasirap kay James, tsaka palihim na napangisi. God! Tanging tugon niya sa kanyang kausap. Sa susunod na araw makikita nyo na yon. Muling sabi pa nito. Okay, I'm looking forward to it. Bye. Sabi niya dito at saka nagpaalam. Binaba niya ang tawag at pasimpleng napangiti. You look happy. Is there something you can tell me? Puna ni James sa kanya. I don't need to tell you about it because you can witness it. Makahulog ang sabi ni Pamela kay James. Hindi naman alam ni James kung anong kanyang masasabi, ngunit mas pinili na lamang niyang huwag magtanong pa dahil yun naman ang gusto ni Pamela. Hindi na rin nagsalita pa si Pamela at tumingin na lang sa labas ng bintana. Maya-maya pa natanaw nila ang mataas na gusali, ang kanilang kumpanya. Umikot sila, tulad ang ginawa na sasakyan ng kanilang ama, patungo sa building. Nang huminto ito, huminto na rin nga sila. Lumabas si James at umikot upang pagbuksan si Pamela. Pagkalabas si Pamela, nakita niya mga empleyado ng kanilang kumpanya na inaabangan ng kanilang pagdating. Good morning, Mr. and Mrs. Chairman. Narinig niyang bati ng mga ito at yumuko pa sa kanyang magulang. Tinaas lang ng kanyang ama ang kamay nito at ngumiti sa mga ito. Binati rin silang dalawa ni James, tsaka sila binigyan ng daan papasok sa loob ng kumpanya. Dad, tawag ni Pamela at bahagyang tumabi sa kanyang ama. Yes, Iha. Ngayon mo ba ipapakilala ang bagong investors natin? Tanong ni Pamela. Oh yes, actually they're coming. He just called me earlier so we will wait at the conference room for them to arrive. Sabi ng kanyang ama. Napatango naman si Pamela sa sinabing yun ng kanyang ama. Iniisip niya kung sino ang mga ito dahil hindi naman sinabi ng kanyang ama iyon. Sasabihin lang ng mga ito kung sino sila. Sa mismong araw na makikita nila ito. Napailing siya at inisip pa talagang may gana pa talagang magkaroon ng ganoong setup ha? Sumakay silang apat sa elevator upang pumunta sa 4th floor kung saan naroon ang kanilang magiging bagong office ni James. Marami silang pinag-usapan habang nasa loob ng elevator at hindi mawawala sa usapan nila ang negosyo. Na makarating sila, inihatid pa ang kanyang ama sa magiging office niya. Ganon din si James.
Maya-may naiwan na lang siya sa loob ng kanyang opisina at bahagyang napangiti. Matapos makita ang kanyang pangalan sa mesa, nakikita din niya ang mga gamit ito na mukhang nakalaan talaga para sa kanya. Naglakad siya papunta sa kanyang upuan at bahagya pang pinaikot-ikot ito. Habang abala siya sa kanyang pagmumuni-muni, narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone kaya't kinuha niya ito mula sa kanyang bag at sinagot na hindi tinitingnan kung sinong tumatawag. Hello? Your voice is like an angel, Pamela. I want to hear it again and again. Bungad nito sa kanya. Natigilan siya na makilala ang boses nito at maya-maya rin napangiti. Yun a good time ba ako? Tanong niya dito. Well, I just miss you. That's why I called you to hear your voice. Sabi ni Raf sa kanya. Really? Don't you want to show up in front of me? I want to see you too. Sabi niya dito. Narinig niyang natawa ito. Do you want to see me? Muling sabi ni Raf. If you can, Danya, I want to see you. Tugon niya. Don't worry, any minute you will saw me again. Bye, see you later. Sabi ni Raf at agad nang binaba ang tawag. May sasabihin pa sana siya kaya't napakulot noo siya dahil agad nitong ibinaba ang tawag. Napapailing na lang siya at binalik ang kanyang phone at napapikit. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Naagad din namang yumuko sa kanya. Napatingin pa siya sa hawak itong bulaklak. Good morning, Ma'am Pamela. I'm Celeste Amari. I will be your secretary. Pagpapakilala pa nito sa kanya. Oh, hi. It's nice to meet you. Alam mo na ba kung ano magiging schedule ngayon? Tanong niya rito. Yes, I have the list. But by the way, there's someone who wanted to give you this. Sabi nito sa kanya at iniabot ang bulaklak. Di naman niya alam kung kukunin niya pa ito o hindi. Bigla siya nakaramdam ng excitement, ngunit naroon pa rin ang kaba. Kanito to galing? Nagtataka niyang tanong dito. Ang sabi niya makikita mo raw siya ngayon. Yun lang ang sabi sa akin eh. Tugon nito. Napakunot noo siyang nakatingin sa bulaklak at bahagya pa itong inamoy. Napansin niyang may maliit na card sa ilalim ito, kaya kinuha niya at binasa mensaheng naroon. I will come with you wherever you are, my angel. I will do anything just to be with you. See you later. Napatulala siya sa kanyang binasa. At hindi alam ko anong kanyang magiging reaksyon. Nasa siguro niyang galing ang mga bulaklak kay Raf. Napangiti na lamang siya at itinago ang card, tsaka nilapag sa mesa niyang bulaklak. So, what's my schedule for today? Maya-maya'y tanong niya rito. For now, you'll be having a conference with all the directors of the company. Your father will introduce you as a CEO, even your husband. There's also a meeting about the new big investors of this company that you will know. For now, that will be your schedule. Sabi na kanya ng kanyang sekretary. Napatango lamang si Pamela. Okay, thanks. Pwede ba bang ilipat sa vase sa mga bulaklak na ito? Sabi niya rito. Of course. Tugon nito at kinuhang muli ang bulaklak. Pagkatapos mo mailipat yan, dito mo na lang sa mesa ilagay, okay? Mauna na ako sa conference room. Sumunod ka na lang. Sabi niya rito at tumayo. Yes, ma'am. Tugon nito at lumakad na palabas. Kinuha naman niya ang bag at tumabas din ang kanyang opisina. Sakto rin nasa labas si James at nakita nito ang bulaklak na dala ng kanyang sekretary. Kanino yan? Tanong ni James sa kanya at sinundan ng tingin ng kanyang sekretary. Someone gave that to me. By the way, pupunta ka na ba sa conference room? Pag-iiba niya ng usapan para mawala ang atensyon nito sa mga bulaklak. Yeah, our investors has arrived. We don't want them to wait, so let's go. Anyaya sa kanya. Tumango siya rito at sabay sila naglakad papunta sa conference room. Ngunit huminto siya sa restroom at pinauna na lang niya si James. Umihi muna siya nag-retouch ng kanyang make-up. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok mula doon ng isang magandang babae. Saglit siyang napatitig dito. Naalis lamang iyon ang tignan siya ng babae. Pumasok ito sa isang cubicle. Patapos na rin siya mag-retouch nang lumabas ito at nagugas ng kamay. Oh, you must be Pamela Buenafe, right? Sabi nito sa kanya.